Kung ayaw nyo, diwag. Kung gusto nyo, diwag. Ganun lang kasimple yun. Totoo. Pero sa akin, parang testing the water to eh. Kung ano yung mangyayari sa 2028. Kasi definitely, pag nanalo si Baste Duterte sa 2025, ibig sabihin talagang malakas ang mga Duterte. Mayayanig po ang kalaban. Talagang mayayanig sila na kahit anong gawin nila na bira, wala talaga silang pag-asa. Okay? Ang nangyayari po kasi sa national, nagsosolo po si VP Sara Duterte. Nagsosolo po siya. Talagang siya lang sumasalo ng lahat. Ganda sana ang puso ni Diwata. Ang problema lang, pang fourth nominee siya. Ano ngayon, Banat Bay, kung pang fourth nominee siya? Hindi po nananalo ang pang fourth nominee. Pag nanalo ang party list, usually isa lang. Mamaya papakita ko sa inyo. Isa lang ang nananalo ng 3 nominee. The rest, puro 2 seats lang. And 1. Isa lang ang nananalo ng 3. Yung number 1. Hindi na umaabot sa number 4. So kung manalo tong vendors party list, hindi magiging representante si Diwata. Bakit siya naging fourth nominee? Akala ko ba he wants to represent the vendors? Hindi naman pala siya ang uupo. Baste Duterte tatakbo daw bilang senador. Naku po, maganda yan. At si Pangulong Duterte naman ay tatakbo namang mayor ng Davao City. Yan po ang usap-usapan ngayon sa Davao, na kung saan daw ay si Mayor Baste Duterte ay tatakbo ng senador. Naku. Exciting po ito. Magkakaharap-harap kung sino talaga ang masasabi nating para sa bayan at sino talaga ang sumisip-sip lamang kay The Junior. Malalaman ho natin yan kasi siyempre magkakaalaman kung sino ang susuporta sa mga Duterte ngayong national election. Importante po nga ngayon pa lang naniniwala ako na napaka-importante nitong 2025 election kasi ito 2025 election somehow magbibigay na po ito ng senyales sa magaganap po sa 2028. Kung malakas pa po ba si VP Sara Duterte, kung matatalo na po ba siya ni Tamba. Pero naniniwala ako, sobrang lakas pa rin po ni VP Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Mantakin mo, etong pagkakataon lang na ito, na kung saan, na sa survey, mas mataas pa ang vice presidente kaysa sa presidente. Ngayon lamang po kayo makakakita ng ganyan, di ba? Na kung saan mas mataas pa po ang trust rating. Sa madaling salita, mantakin mo, sampal ho yun sa presidente. Mantakin mo na mas may tiwala ang taong bayan sa vice presidente. Di tumabi na lang po kayo. Ganun no. Kahit po kahit minuminuto, kahit araw-araw ay siya po ay binabato ng fake news ng lahat ng sekta ng lipunan mula sa executive hanggang sa legislative. Siya po'y binabanatan, kaliwat kanan, araw-araw, minuminuto ang paninirang ginagawa kay VP Sara Duterte, and yet nananatili na mataas po si VP Sara Duterte. Siya po ang pinakamataas na opisyal. Compare mo kay Presidente, Vice Presidente, Senate President, at Speaker of the House. Si VP Sara Duterte pa rin po ang pinakamataas. May ibig pong sabihin yan, mga kababayan. At kaya naniniwala ako sa bulong-bulungan. Naniniwala ako sa bulong-bulungan na tatakbo si Baste Duterte sa pagkasenador. Ang balita ko, inaantay nga lang daw na tumakbo si
Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao. Kasi ang siste, ang balita kasi talaga, lalabanan daw ng mga Nograles at gusto talagang sakupin ng mga bata ni Romualdez ang Davao City. Gustong agawin. So, lahat daw ng paraan, lahat ng pondo, kahit magkaubusan na ng lahi, gagawin ng mga Nograles na maagaw ang Davao City. Matagal na ho nilang pangarap yan. Lalong-lalo na yung ama nila noon. Nagkalaban pa nga sila ni Pangulong Duterte. And yet, hindi nanalo. Ngayon daw, dadaanin daw sa Ritoque. Sorry naman. Sorry. Dadaanin sa Ritoque kasi nakita ko yung picture. May nakita akong picture. Okay. Dadaanin daw sa pera. Dadaanin daw sa pera at pagandahan ng labanan. Pagandahan na lang, hindi na Ritoque. Dadaanin daw sa pagandahan ng labanan na dyan sa pagka-mayor ng Davao City. Kaya nga, ang pinakamagandang option daw na naririnig ko dyan, somewhere dyan, mga ano natin dyan, mga bibuit natin dyan sa Davao, ang pinakamaganda daw na gawin ng mga Duterte ay mismong si Pangulong Duterte ang tumakbo to really secure Davao City. Bakit to kanyo? Alam naman natin itong mga nakaraan, wala ho lumalaban sa mga Duterte. At kung mapapansin ninyo, ito ring mga nakaraang eleksyon, talaga masasabi nating panalong-panalo mga Duterte dyan. Kaya kahit sino ang tumakbong Duterte, talaga nga namang walang lumalaban. But this time, matindi daw yung kalaban. Yun ang sabi. Bakit matindi? Matindi ba dahil gusto ng tao? Hindi. Matindi dahil uubusin ng pera. Uubusin ng pera, talaga mamumudmod ng ayuda para manalo sa pagka-mayor yung bata daw ni Tamba. Yun ang siste. Kaya, to be sure na talagang malakas naman po si Baste bilang mayor. Kaya lang, syempre, somehow, iba pa rin po pag yung tatay ang tumakbo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang balita ko, although marami nag-i-encourage sa kanyang tumakbong senador, si Pangulong Duterte ayaw niya na ho yung bumabiyahe pa Manila. Kasi nga, as much as possible, ang gusto talaga niya to spend time with his family. As a matter of fact po, kung matatandaan ninyo, di ba, isa ho sa mga kondisyon na ibinigay ni BP Sara Duterte kay Bongbong Marcos noon, napapayagan siyang umuwi sa Davao lagi. Kasi ganun po talaga sila. Malapit po sila sa pamilya, so ayaw na nilang malayo. At si Pangulong Duterte spend so much time, lalong-lalo na itong mga nakaraang 6 na taon na siya'y Pangulo, na nasa Maynila siya. Kaya this time, syempre matanda na rin po yun, gusto na hong hindi masyadong pumupunta ng Maynila. Pag nagsenador siya, required po siyang pumunta ng Maynila palagi. Kaya sabi niya, di umano, mga naririnig nating balita dyan, which is, yun din naman nadinig ko sa kanya, ayaw na po niya talaga na tumakbong nasyonal. So, ang gusto lang po niya ay manatili po sa Davao. Kaya nga, tama-tama ho yung kanya pong plano na tumakbo na lamang ng Davao. Ito, pakinggan po natin Ito. Undecided pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa ba muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ng kanyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representative sa 1st District ng Davao City sa ilalim ng partidong hukbong ng pagbabago. Ayan po ang pinakamalinaw na sinabi ng Duterte. Undecided. Pag sinabi mong undecided, meaning wala po silang pinaling sinasabi at pinaling desisyon po. Naintindihan natin, wala pa pong pinali. So, bukas pa po sila
sa pagtakbong national. Ako, naniniwala talaga ako with 100, alam mo na, mga 80 to 100%. The 80 to 99%. Tatakbo si Baste Duterte bilang senador. Kasi kita naman po natin yan na itong mga nakaraang sa social media na talagang lumalabas sa si Baste. Siya nga po ang nagiging somehow bumibira, 'di ba, sa gobyerno na ito. Siya po talaga yung nagiging boses ng maisu. Pag hindi pwede tatay niya, siya, 'di ba? Kung mapapansin natin, he is involved in national politics. Siya ho yung aware sa tunay na nangyayari sa national issues ng ating bayan. And sa tingin ko, sa galing at saka sa kanya pong masasabi natin, kasi pag nakausap niyo po si Baste, wala po siyang arte, wala po siyang pagiging hipokrito, walang ganun. Basta what you see is what you get. Kung ayaw nyo, diwag. Kung gusto nyo, diwag. Ganun lang kasimple yun. Totoo. Hindi. Kung gusto nyo, gusto nyo. Kung ayaw nyo, diwag. Ganun o siya. Yung parang basta ako, ito sa tingin ko tama, hindi ako maglalaro. Kung ano gusto ninyo, bahala kayo. Basta ito sa tingin ko tama. Yan ang susundin natin. Walang ka-arte-arte, walang ka masasabi nating maglalaro sa politika, walang ganun. Talagang diretsyo. Kaya sa tingin ko, pwede. At ito naman si Pulong, talaga namang bilang congressman, yan po ang talagang pinapatuloy-tuloy niyang tinatakbo. Kaya abangan po natin ang mga susunod na mangyayari. O, tuloy. Duterte II bilang representative sa 1st District ng Davao City sa ilalim ng partidong hukbong ng pagbabago, hugpong sa Tawong Lungsod o HNP-HTL. Ayon kay Congressman Duterte, maguluan niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap sa pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Ako, maganda talaga ito. Alam niyo kung bakit? Kasi somehow merong although hindi ko naman sinasabing gano'n ang gagawin nila, ha. Pero sa akin parang testing the water to kung ano yung mangyayari sa 2028. Kasi definitely pag nanalo si Baste Duterte sa 2025, ibig sabihin talagang malakas ang mga Duterte. Mayayanig po ang kalaban. Talagang mayayanig sila na kahit anong gawin nila na bira, wala talaga silang pag-asa. Okay? Ang nangyayari po kasi sa national, nagsosolo po si BP Sara Duterte. Nagsosolo po siya. Talagang siya lang sumasalo ng lahat ng banat ng administrasyon sa kanya. Diba? Sa mga Duterte, siya ho talaga sumasalo. Kaya maganda ho ito. Parang magkakaroon ng kadamay ho si BP Sara Duterte na sasalo sa national. At nakikita naman po natin Tandaan ninyo, wag ho niyong kakalimutan ho ito, ha. Napaka-importante ng Senate sa 2025. Kasi tandaan ninyo, naniniwala talaga ako, ginagawa nila ang lahat ng paraan para malagay nila ang kaalyado nila sa Senado kasi hindi may pasapasa yung PI sa Senado. Yung PI, naalala nyo? Di ba? Pinaspas, ang bilis-bilis niyan sa Kamara. Senado, deadlock talaga dyan. Talagang wala dyan, parang tigil dyan. Bakit? Kasi maraming pang against dyan. Kaya nga importante, kung mapapansin niyo, noong una against si Zubiri, pero eventually gumanon. Gumanon siya Di ba? Bakit kanyo? Dahil nga sa, alam naman natin, di ba? Alam naman natin si Zubiri. Etong matindi. Buti natanggal siya, di ba? Ngayon, susubukan uli itong si Senator Hart. Senator Hart Evangelista. Senator Cheese. Yan, susubukan. Pero tandaan natin, yan din po ay malaro din po yan. Depende yan sa magiging mga membro. Kung mapapansin natin, tingnan ninyo yung lineup.
tingnan ninyo yung lineup ng senatorial ni PBBM. May Bilyar, may Binay, yeah, may Cayetano doon. Meron doon lahat eh. Ibig sabihin, meron talagang tendency na makuha niya ang bilang sa Senado. Nandun pa mga Lacson. Nandun pa si Soto. In terms of number, maaring makuha na ng administrasyon yung numero sa Senado. At pag nangyari yon, ito yung sinasabi doon sa article ni Tiglao, na sinasabi niya, yung issue kay Kibuloy ay isang mas malalim pa. Talagang tinatanggalan ng power ang mga Duterte para makatakbo dito sa 2025 at may manalo na kalaban. Yun ang purpose daw. Bakit nga kanyo? Dahil pag may nanalong mga kaalyado ni Bongbong Marcos sa Senado, maaari nang may pagpatuloy ang maitim na balak nila na PI, pagbabago ng konstitusyon. At pag nangyari yon, yung hindi manalo sa national na si Tamba, baka maging prime minister. Kasi sinong boboto? Yung na lang, sila na lang. Yung mga mambabatas na lang ang assemblyman ng tawag doon. Sila na lang boboto. So pag nanalo po yun, yari na. Diba? Yari na po. As in, yari na ang budget ng Pilipinas. Diba? Sabi nga nila hari ng budget. Diba? Yun ang mangyayari talaga. Kaya napaka-importante, para sa akin lamang po ito, sana the Duterte would really consider it. Napaka-importante sa akin na tumakbo talaga ang Duterte, isang Duterte sa Senado. Although binanggit nga kung papansinin ninyo, tinesting na rin naman ni BP Sara Duterte. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko pinangungunahan pero tinesting na rin ni BP Sara Duterte yan. Bakit? Sinabi niya, di ba? Although pabiro, sinabi niya, may 3 Duterte tatakbong Senado. Nayanig yung nayanig di ba? Pero testing yun. Sa totoo lang, testing yun. Testing yun kung meron bang papalo. Ngayon, may pumapasok kahit papaano, di ba? Si Baste, hindi pa nangangampanya, pumapasok na. Kahit papaano, na dun siya sa, I think, 15 to 20. Malakas na po yun. Para sa isang wala pang ginawang national. Ibig sabihin, yung hindi pa na-involve sa national politics. Malakas na po yun. Si Pangulong Duterte naman, number 2 o 3, I think, 3 or 4, something like that. Basta top 5. So, ibig sabihin, Duterte, meron pang bigat pagdating sa Senado. So, kung sakasakaling hindi tumakbo talaga si Pangulong Duterte, ang posible doon, si Baste, pumasok doon sa top 5. Kasi, mantakin mo, kung ikampanya siya ni Pangulong Duterte, ikampanya siya ni BP Sara Duterte, pasok na pasok yun. Swak yun. Sira ang plano ng mga tambaluslos dyan. Kung sakasakali, sira ang plano ng tambaluslos. Kaya ako, napaka-importante. Para sa akin po, napaka-importante na talagang tumakbo si Baste. Isa sa kanila tumakbo. Definitely, hindi naman pwede si BP Sara. Si Pulong, parang hindi naman. Di ba? So, it's either PRRD or Baste Duterte ang tatakbo. So, sa akin, ang nakikita ko, dahil si Pangulong Duterte, mas gusto niya na sa Davao, PRRD would run for mayor in Davao and Baste would run for senator. Kayo, ano sa tingin ninyo? Comment nga po kayo dyan. Gusto nyo ba na tumakbo si Baste Duterte bilang senador? Sa tingin nyo, panahon na ba? Wag muna? O tama yan, maganda yan para masira ang ulo ng mga Romualdez dyan. Ano ang inyong komento?
Wala pa ko kabalo kay sa karon ang akong asawa ug akong duha ka anak murag di naman ganahan nga lansar ko kay tungod aning gubot lagi aning administrasyon against sa mga Duterte. So amo pa istoryahan pamilya kung unsa gyud mahibala na Mag-istoryahe pa sila. Hanggang October 8 pa naman daw. Antod October 8 naman itong filing. Sa akin, mas gusto ko naman tumakbo yan kaysa yung... Hindi, totoo naman. Diba? Yan po ang magandang mangyayari. Exciting itong 2025 election pag tumakbo si Baste. Ha? Alam mo, kasi nandami sabi, qualified ba siya? Alam nyo, ang Davao ang pinakamahirap pamunuan na lugar. Dahil sa tindi ng politika ngayon, dahil sa tindi ng panggigipit na ginagawa nila sa mga Duterte, and yet si Baste Duterte na-handle niya ng chillax lang. Na-handle niya na maayos ang Davao. Kita nyo naman kahit anong gawing gibaid ang administrasyon ng Davao, hindi nila nagawa. Diba? Kahit ano pong gawin po nila, wala talaga. Matibay po talaga ang Davao. Hindi po pwedeng galawin yan. At isang dahilan dyan ay dahil si Baste. Pagdating naman sa talino, kita nyo naman pag nagsalita siya. Kuwang-kuha niya yung talino ng kanyang ama. Pagdating naman sa tapang, ay lalo naman kuha niya yung ang tapang-tapang niyan. As in, sobrang tapang po niyan. Yan nga ho yung kauna-unahang bumabangga talaga di ba? Kung maalala nyo doon sa Maisog. Yung talagang masasabi mong diretsuhan magsalita. Siya ang una nagsabing resign. Marcos, kung wala ka rin namang gagawin tama, resign. So kung tapang at tapang, hindi natin maki-question ang tapang nito ni Baste. Paninindigan, lalo naman. Di ba ho? So sa akin, maganda talaga ho. So sana, ayan ninyo, i-comment nyo dyan sa baba kung ano sa tingin ninyo ang inyong opinion at ating po yung babasahin. Diwata, tatakbo na rin. Maganda yan. Okay yan. Pero may konti tayong problema dyan. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Dahil alam nyo mga kababayan, tayo po ay pamilyar ho sa sistema ng party list. Kung maaalala nyo po, tayo po ay tumulong po noon kay Madam Mocha Uson sa party list. Kaya alam po natin ang lahat ng pasikot-sikot at kalakaran dyan sa party list. Kaya nga itong ginawang pagtakbo ni Diwata o pag-file ng kanyang nominee bilang vendors nominee na party list, di ba? Ay maganda sana ang kanyang puso, maganda ang kanyang hangarin, maganda sana ang kanyang nais mangyari. Ako ay pabor sa kanyang nais mangyari. Pero may problema ho tayo ng matindi dito. Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi alam nyo mga kababayan, nalulungkot ako pero meron na naman po tayong kababayang ginagamit lamang. Ginagamit lamang para makapasok sa party list, ika nga. Maging congressman ang ilang kababayan natin. Alam nyo kasi, alam nyo kung bakit anuhan dito sa Kongreso? Alam nyo kung bakit? Ang laki ko kasi ng budget dyan. Lalo na ngayong panahon na ito, sa panahon ni Tamba, sumipsip ka lang, dilaan mo lang puwet ni Tamba, maganda na kagad ang proyekto dyan. Maganda kagad ang budgetan dyan. Kaya marami talaga hong nagkukumahog na maging congressman o maging representative ngayong panahon na ito. At gagawin ng lahat ng bagay para makapasok. Ito, paliwanag ho natin pakinggan natin si Diwata kung ano ba ang kanyang nasa isip at bakit siya nag-file ng kanyang nominee bilang party list vendor. Ito. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC
para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan. Kala ko tapos na. Palakpakan na sana eh. Kaya lang, hindi pa kumpleto ang script. Okay, tuloy natin. Ng vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Maganda. Maganda ang panimula. Maganda ang hangarin. Maging boses ng mga vendors. Maganda, maganda. Totoo, walang biro. Ako, hindi ako nagbibiro. Maganda yung hangarin ni Diwata. Tuloy. Di lang po dito sa Manila, kundi sa buong Pilipinas po. Ayan. So, ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawan ng vendor party list. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. First question. Eto na, yari na, yari na. Mga katanungan sa Medianoy, no? Sige po. Magtatanong? Question, please. Dwight Plapler. Magkano na ang pares? Ay, hindi. Iba pala yung tanong. Clarification lang, sir. Pang ilang nominee po kayo? Anong sir? Tumayo ka nga dito sa harapan ko? Tumayo ka sa harapan ko! Gago! Anong sir? Ay, hindi. Walang ganan, walang ganan. Tinawag mo kasing sir. Makamagalit yan. Buti na lang hindi ganun si Diwata, Yung nagagalit pagka tinatawag na sir. Sir. Yun ng Diwata. Pang ilang nominee po kayo ng... Tataranta na si yung taga-Rappler nataranta na. Mukhang nagandaan sa beauty ni Diwata. Vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors party. Opo. At Letter B o letter V? ng nominee po? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Pang-apat siya. Take note, pang-apat siya. Pang-apat po. Opo. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, sorry. Ang Natataranta sa kuya sa beauty ni Diwata. Na-smile lang kasi ni Diwata kaya natataranta ka na. sorry. Kung makapasok po ang vendors sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Thank you. Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos, mayroon din kaming Marami na pong kooperatiba, sir. Ay, sorry. Tama. Hindi, hindi natin sinusuplak yung idea ni Diwata. Maganda yung kanyang, yung kanyang puso. Kaya lang, ang pagtakbo po kasi hindi lamang po sa puso. Hindi po nadadaan lang yan sa puso-puso. Maganda yung puso ni Diwata na magkaroon ng kooperatiba, pero hindi mo kailangan pumasok sa party list para magkaroon ng kooperatiba. Sir. gawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. Dapat hindi party list, sir, ang tinakbo ninyo. Dapat ang tinakbo ninyo, nag-mayor kayo, para ayusin, bigyan kayo ng pwesto. Hindi, ako, nagiging lang ho tayo dito. Hindi natin pinupunan si Diwata dahil sa hindi maganda yung kanyang hangarin. Maganda yung kanyang puso. Kaya lang, dito kasi, ramdam na ramdam ko, na ginamit lang siya ng party list. Kasi sikat siya. Not really because gustong may magawa ng party list. Remember, marami ng party list sa Kamara. Pansinin ninyo, hindi lahat ng party list nagfa-function na ayon dun sa kanilang advokasya.
Kita nyo nga yung one rider party list eh. 'Di ba? Si Busita lang ang nagtatrabaho para sa mga rider. Pero yung nominee nila na number 1, ano ginagawa? Nagkakalat ng tae doon. Puna lang ng puna kay BP Sara Duterte. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi naman porket party list ka, pumasok ka dyan, na nominee, naboto yung party list, nanalo kayo, yung gagawin nyo ay matik na yung advokasya ninyo. Hindi po. Hindi ganun ang istorya niyan. Marami pong party list dyan na iba-iba ang pumasok pero wala namang ginawa para doon sa kanilang tunay na nire-represent. Kasi when you say party list, marginalized na nire-represent mo. Ang problema, pag naging kongresista ka na o naging representative ka na bilang party list nominee at nanalo kayo, hindi na yun ang ipaglalaban mo. Unless ikaw talaga yung mamumuno. Kung ikaw talaga yung mahahalal. Ito nga ang problema natin eh. Maganda sana ang puso ni Diwata. Ang problema lang, pang fourth nominee siya. Ano ngayon, Banat Bay, kung pang fourth nominee siya? Hindi po nananalo ang pang fourth nominee. Pag nanalo ang party list, usually isa lang. Mamaya papakita ko sa inyo. Isa lang ang nananalo ng 3 nominee. The rest, puro 2 seats lang. And 1. Isa lang ang nananalo ng 3. Yung number 1. Hindi na umaabot sa number 4. So kung manalo tong vendors party list, hindi magiging representante si Diwata. Bakit siya naging fourth nominee? Akala ko ba he wants to represent the vendors? Hindi naman pala siya ang uupo. Sana naging endorser ka na lang. Sana endorser ka na lang. Hindi ka na dapat naging nominee kasi hindi naman ikaw uupo. Pang fourth ka. So sayang lang yung ganyan mo. Bakit ikaw ang pinaharap? Kasi ikaw ang sikat. So alam nyo, ito ang tinatawag natin na hindi sila nagpapakatotoo. Hindi si Diwata, baka nga, hindi ko nga sure kung alam ni Diwata to eh. Alam mo ba, Diwata, na hindi ka naman magiging representative? Pag fourth nominee ka, kahit mag number 1 kayo, which is impossible. Ang posible lang ngayon, alam naman natin, ang malakas dyan, ACT-CIS at saka One Rider Party List. So, imposible kang umupo bilang kongresista at representante. Ano pinagsasabi mo? Bakit ikaw ang nagsasalita? Sabit yan. So, ganon. Sino pa po? Meron pa magtatanong? Kumpe, alam mo, hindi ko nga maintindihan eh. Bakit hindi tinanong niya nung mga medyang naandyan eh. Pang fourth ka lang, hindi ka naman uupo. Bakit ikaw nagsasalita? Kasi nga, ginagamit lang siya nung party list niya. Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Hi, magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan, yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung okay. 3. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Tapos isa na lang, Diwata. Yan po kasi ang problema ngayon sa party list system na gusto ko sanang i-emphasize natin ngayon sa pagkakataon na ito. To educate the people pagdating po sa pagboboto ng party list. Magandang pakinggan, meron pa nga dyan, probinsyano, kung ano-ano pang mga party list dyan, na maganda sanang pakinggan, ang advokasya, ganito, ganire, Pacman, o ganito, o ito. Alam mo yun, magaganda sana yung advokasya, ang problema, yung mga nauupo.
hindi natin kinikilatis. Binoboto lang natin yung partido, yung party list, yung pangalan ng party list, tapos kung sino man yung mukha nun. Ito wala akong biro ito. 2 beses tumakbo si Mocha ng party list. Yung una, hindi talaga kanya yon. Ito po ay party list ng isang tao na kaibigan namin, nakasama namin, na pinaniniwalaan namin yung paninindigan sa buhay, at kinuha si Mocha. At kami naman po ay okay, walang problema. Kaya lang gusto si Mocha ang manguna doon sa pangangampanya. Mauna ang maging mukha ng party list na yon. Hindi po ako pumayag at hindi rin po pumayag si Mocha na maging second nominee. Bakit? Kasi, paano kung ang manalo isang nominee lang, which is karamihan o kadalasan ang mananalo lang isang nominee lang, yung first nominee lang. Mukha mo yung hinarap. Mukha mo yung nagsalita. Ito yung advokasya mo. Ito yung sinasabi mo. Tapos, hindi naman pala ikaw ang uupo. Anong ginawa mo? Anong ginagawa mo? Niloloko mo lang yung tao. Kaya sabi ko noon at sabi rin ni Mocha, hindi tayo papayag nang hindi ako ang first nominee kasi ako magsasalita. Ako magsasabi sa kanila nung advokasya, tapos hindi naman ako uupo. Di para ko niloko yung tao. Kaya naging kasunduan noon, talagang first nominee si Mocha. Yung pangalawa naman party list, talagang party list na po namin yun. Na kung saan siya talaga ang first nominee, siya rin ho talaga ang pinakapinuno ng party list na yun. Kanya po yun. Bakit kanyo? Kasi nga, dapat kung ano talaga yung tunay mong advokasya, kung ano talaga yung tunay mo nire-representa, dapat pag nanalo yan, ikaw mismo ang uupo at lalaban doon sa pinaglalaban mo. Ang problema dito, mga kababayan, yung mga party list ngayon, not only this party list, including other party list, ang mukha nila yung sikat, pero nansad sila, number 2 or number 3 na nominee. So pag nanalo yon, hindi naman sila ang uupo. Pero ang sinasabi nila, yung advokasya nila, nakukuha niyo yung picture. Halimbawa, si artista, isang artista, meron akong party list. Ang advokasya ko ay sa mga mangingisda, halimbawa lang. Dahil ako isang mangingisda. Pero pag tinanong mo, anong nominee ka? Pang ilang ka? Pangatlo. So pag nanalo yung party list mo at isa lang ang nakuha, hindi ikaw magiging congressman o representante namin? Hindi. Bakit ikaw nagsasalita? Nagigets nyo? Yun ang problema ko dito kay Diwata. Bakit si Diwata ang nagsasalita? Bakit si Diwata ang may advokasya pero imposible naman siya maupo? Dahil walang nauupong 4. Kadalasan, 3 lang. Swerte na nga pag makatatlo sa nominee ka sa party list pag sobrang taas ng threshold. Kasi may threshold yan Kung sobrang taas ng boto mo, doon lang uupo yung 3. Hindi pa aabot sa pang-4. Nagigets nyo? Okay sana Ako, sa totoo lang kung first nominee si Diwata, malamang sa malamang gusto ko itong party list na to. Walang biro. Bakit? Kasi naman, totoo naman, lehitimong vendor si Diwata. Lehitimong from the scratch, from zero, naiangat niya ang vendor. Totoo naman. Let's give it to that person. Totoo yan. Kaya ako, kung sakaling first nominee siya, ay baka ikampanya ko pa ito nang kahit hindi ko kilala. Kasi naniniwala ako dun sa pinaglalaban niya. Kailangan maging mga negosyante, mga Pilipino. Okay yan, maganda yung pinaglalaban niya. Kaya lang, dito, halatang ginagamit lang siya nung may-ari ng party list. Ikaw talaga. Nako. Banat may binuking mo naman. Yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara,
ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan ika. Grabe, maralita. Para sinasabi mo, ate, maralita si Diwata. Tsaka mga mabababa. Grabe yung nagtanong dito, ha? Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendor. Alam mo, tama naman yung mga sagot ni Diwata, eh. Maganda sana, eh. Kaya lang, hindi naman ikaw ang uupo. Para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat. Baka sabihin ng iba, oo nga, banat ba, hindi siya ang uupo, pero ang ipaglalaban ng party list ay yung mga vendor, we. Narinig ko na yan. Ang dami niyan party list sa loob ng Kongreso. Na kunwari, party list na mangingisda, party list ng ganito, party list. Pero nandun, ano ginawa? Binatikos lang si BP Sara Duterte. Wala nang iba. Hindi nila ipinaglaban yung kanilang mga party list. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, dapat buwagin yung party list, eh. Ako, mas gugustuhin ko pa na buwagin na yung party list, tapos ang tumakbo na lang yung talagang mismong merong, alam mo yun, may nire-represent. Halimbawa, isa kang talaga mangingisda, tumakbo ka bilang representante na mangingisda, hindi yung first nominee, second nominee. Although kasi wala tayong magagawa, nasa konstitusyon yan. Pero sana, mawala na yan, mawala na yung party list. Sana talaga ang tatakbo dyan, kunwari, ikaw ay talaga mangingisda, ikaw mismo tatakbo at ikaw ang iboboto ng tao. Kasi makikita mo, yung puso talaga ng mangingisda ang ipaglalaban niya. Kasi totoo siya. Dito, sana tumakbo na lang si Diwata para pag binoto ka namin, Diwata, ang ipaglalaban mo talaga yung vendors. Hindi yung party list mo iboboto. Pag nanalo party list mo, wala ka naman sa posisyon. Ang nandun, yung tatlo, o baka isa, o baka dalawa, na imposible, hindi ako naniniwala na ipaglalaban yung mga vendors. Yun ang totoo. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot pa tayo para ginagago nyo ng mga Pilipino, eh. Po, ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay, meron pa pong magtatanong. Robert Mano. Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Hi sir, magandang hapon. If ever lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyong hahatiin yung oras ninyo? Let's say for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya na... Good answer, Diwata. Actually, alam mo, sabi ko nga sa inyo, si Diwata may utak. Hindi naman aasenso yung negosyo niya nang walang utak yan, eh. Aside from masipag, may utak po si Diwata. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung si Diwata sana ang first nominee nito, perfect, eh. Pero hindi, eh. Halatang ginamit lang siya, eh. Halatang endorser lang. Sana naging endorser ka na lang. Binayaran ka na lang ng endorsement fee. O baka naman binayaran ka. Para ikaw ang magdala ng vendors party list. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Baka naman binayaran lang siya. Tapos, pinatakbo siyang, hindi, para mas maganda, fourth nominee ka na. Nako. Mukhang iba-iba ang naiisip. Ikaw talaga. Hindi, totoo Instead of, kasi alam mo, ginagawa dati yan. Si Eddie Garcia, nag-promote nung, I think it was, correct me if I'm wrong, ako Bicol, eh. Kasi taga Bicol siya or something. Okay yun, eh. Bakit? Trabaho ng artista ang mag-endorse. Di ba? Hindi naman masama na mag-endorse ka ng isang party list, mag-endorse ka ng isang kandidato, binayaran ka para mag-endorse ka. Kasi trabaho mo yun. Model, artista, o whatsoever, trabaho mo yun. I understand. Pero yung
gawin kang nominee, pero alam mo namang hindi ka mananalo, posible kaya na binayaran siya para i-endorse lang tong vendors party list? Tapos, para magandang pakinggan, gawin ka na lang fourth nominee? At baka isipin ng tao, at least, nominado siya. Talagang he speaks from the heart. Kaya lang, ibubuking natin ngayon na wala namang pwesto yung fourth nominee. Unless, may mangyari dun sa first nominee para maging third nominee ka na. Batigok yung... Di, totoo naman eh. Ganun ang purpose ng nominee. Pag nawala na yung first, aangat ngayon yun. Yung second, magiging first. Yung third, magiging second. Yung fourth, magiging third. Diba? Pero in the first place, kung talagang gustong ikaw mag-represent ng mga vendor, dapat first nominee ka. Kasi ginagawa na yan eh. Kaya nga, alam nyo ba, si Busita, second nominee lang eh. Kasi may-ari talaga nung party list. No, kita nyo, ano ginagawa nun? Nasa puso ba nun ng rider? Hindi. Si Busita, oo. Buti naman, pumasok siya dahil second nominee siya. Kaya nga, pwede nga sana, Diwata, usually first, second yan eh. First yung may-ari, second ikaw. Fourth ka? Aba, pambihira yan. Ang po i-divide kung saan dapat. So, binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon? Huwag ka mag-alala, kuya. Kahit manalo yan, hindi na mauupo yan. Yung tanong naman ni kuya, parang, sorry kung sino man yung nagtatanong. Parang hindi mo naman alam. Ang tagal-tagal nyo na sa politika, fourth nominee, walang nauupong fourth nominee. Unless umalis yung first and second. Titinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyo pong party list group? Siyempre magpupokus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko din yung tindahan ko. So, yun. Bibigay po ba kayo? Saka huwag ka manggalala, hindi man ako uupo. Ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-only rice tayo doon at free soft drinks pa. Oo. Mag-only rice ka sa Kamara kasi ang mahal ng rice ngayon. Diba? Okay, thank you. May question pa siya sa likod. Thank you. Hello po, good afternoon. Since kayo po yung fourth nominee ng vendors party list, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po dito po sa party list and sa... Ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noong nakilala ko po si vendor party list, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila. Anong vendor party list? Vendors party list. Anong party list? Para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino. Ang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ituloy yung kaya namin gawin. Yan. Ang ganda naman yung sagot niya. Pang Miss Universe. So yun po. Maraming salamat. Thank you. Yung titig ni Madam, ay, ni Sir, ano? Pero matalino siya. Ha? May kasamang taray. May kasamang irap at side eye. Please. Hindi pa ito titigil. Kasama ba ito sa endorsement ko? Sabi niya siguro na. Ang tagal naman itong trabaho na ito. Nalulugi na yun. Yung pares ko, yung mga kalalakihan doon. Nakikipag kering-kengan sa mga server. Biro lang ha. Sir, good afternoon po. Amor Santos po from Newswatch. Sir, ano po sa tingin niyo yung magiging bentahe po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo nasasabak politika? Dapat sagot mo, ang mukha ko, bakit? Bentahe ang mukha ko. Time po. Ano po yung parang mai-offer nyo na bago sa publiko para makumbin... Ulit-ulit yung tanong ng mga media, no? No? Sinabi na kang... Kasi po sila na bumoto para sa vendors party list. Ayan po, kasi ang advocacy talaga ng vendor party list para po sa lahat ng vendors, para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda, kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan.
hindi ka kasi makapagtinda kung wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya namin na dapat namin gawin pag binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa pwesto. So, yun po. Namimigay kayo ng puhunan? Sa batas po, paano po iyon? Gusto nyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yung specific yung bill? sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga. Kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, nakiklearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga, pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na kagaya lang naman sa akin, mga small business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, di ba, yung iba sabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin na hindi naman dapat yung basta na lang kukunin yung mga paninda, di ba, kasi lahat naman yan pinaghirapan, yung iba niya iutang pa yung puhunan. May hugot siya, no? Sa clearing, sa pahirapan, sa panininda. Hindi, ako talaga, kung yan pala yung nasa puso mo, Diwata. Ako, suggestion ko lang to, This is a suggestion na baka pwede mo mai-consider in the future, Diwata. Instead of running in party list, which is obvious naman na ginagamit ka lang at ewan ko kung nagpapagamit ka sa halagang magkano, hindi natin alam. Pero instead na pinasok mo yan, sana ang pinasok mo, counselor. Bakit kanyo? Kasi iyan ang unang magkakaroon ng epekto doon sa mga vendors. Hindi mo kasi hindi madaling yung sinasabi nyo magpapasa kayo ng batas para sa, alam mo yung papasukin mong salimuot na kukumbinsin mo lahat ng congressman na pumabor dito sa batas na ito. Akala kasi nila ganun kadali Gagawa ka ng batas doon, kukumbinsin mo yung mga congressman. Kailangan meron kang din sa Senate na gagawa rin ng parallel na batas doon. Tapos ibabay-cam yan, tapos pipirmahan pa ng presidente yan. So para pag-aksaya ng panahon yung mga maliliit na bagay na pwede namang masolusyonan sa pamamagitan ng ordinansa. Ano ang ordinansa? Batas sa local government. Sa local, halimbawa sa Pasay ka, di ba sa Pasay ka, tumakbo kang councilor doon. Gumawa ka ng batas, ordinansa. Kasama mo yung mga councilor mo, mas maliliit. Yung sabihin yung, kasi ang Congress, national ang scope. So ang mga dinidiscuss dyan, yung pang-national. Pag mga maliliit na bagay, tulad ng ganyan sa mga vendors, ganyan sa local, ordinance yan. Trabaho na yan ng mga councilor na gagawa ng ordinansa na mapapadali ang buhay ng mga vendors. Halimbawa, magawa kayo ng ordinansa na dito sa lugar lang na ito, pwedeng mga vendors. Hindi pwedeng i-clearing. O sa lugar na ito, ganito lang. Ang mabilis ang proseso, magkakaroon ng one-stop shop sa loob ng Pasay City Hall. Mabilis na solusyon sa mga maliliit na problema na maaabot yung maliliit nating kababayan. Mabilis yun. Kung gagawin mo sa Congress yan, tapos na ang termino nyo, hindi nyo pa nagagawa yan. Bakit? Sa sobrang dami ng batas na nakapila at siyempre palakasan pa yung ka-speaker. Plus, kailangan mo pang kumbinsihin ng Senado na magkaroon din sila ng sariling batas na ganun. Hindi, nagpapakatotoo lang tayo para mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano ba ang purpose ng party list? Ano ba ang purpose ng pagtakbo sa nominee ng party list? Ano ba ang purpose dun sa local government? Kung gusto mong mabilis na solusyon, local government ang pasukin mo.
Kaya nga, di ba, umayos yung Maynila at kay Isko, yung mga vendors na ayos. Congressman ba si Isko nun? Dinaan niyo pa ba sa Congress yun? Hindi na. Simple as local government. Mayor ke. Yung vice mayor mo yung pinuno ng councilor, yung mga council na naiboto doon. Sasabihin mo lang, gumawa kayo ng ordinansa, ganito, ganyan. Para mas mabilis ang takbuhi. Di ba? Doon sa baba, sa ilalim. At ikaw talaga ang binoto ng taong bayan, hindi yung party list mo. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat manindang. Maganda kasi yung idea niya. Maganda yung nasa isip niya, maganda yung nasa puso niya, mali yung tinatakbo niya. Pilipino. Okay, thank you. Last question, please. Sige, ha. Yung nasa dulo na girl. Papas lang po ng microphone. Question lang po, paano niyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging fourth nominee or inimbitahan po kayo? Voluntary po akong sumama kasi last year ko pa silang nakilala. Tapos yun nga, napag-usapan namin regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga, tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer. So yun po, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, sino ba po? Yung sagot niya lagi, no, parang may taray na kasama na maganda. Hindi, nakakatuwa to si Simple yung yung mga sagot niya, pero merong di ba? Sinabi ko naman sa iyo. Sir, isang question lang. Can you tell us yung background lang po ng vendors party list? Kailan na paulit-ulit? Siya finorm? Ayan, yung vendor party list po. Pero believe ako sa kanya, memorize niya kung kailan finorm. Ng manindang Pilipino. Nag-umpisa ito nung June 24, 2022. Tapos na-registered namin ito nung January 10, 2024. Galing, memorize. Ang galing niya magmemora, kasi sigurado ako, binigay lang sa kanya yun eh. Sabi sa kanya, ito, memorizein mo Kasi baka ma-technical tayo, hindi nila alam na pumasok ka na lang bandang uli. Joke lang.